Magandang araw po sa inyo lahat. Welcome po sa ating channel kung saan tinatalakay natin ang iba't ibang usaping legal sa Pilipinas sa paraang simple, malinaw at madaling maunawaan. Narito po ang tanong ng isa nating viewer. Ay sabi niya, matagal na pong hiwalay ang aking kapatid sa kanyang asawa at ang kanyang lupang pagmamay-ari niya bago pa sila ikinasal ay ibininta niya sa akin sa pamamagitan ng deed of absolute sale. Maaari po ba akong habulin o questionin ng kanyang asawa? Yan po ang kanyang naging katanungan. Now, bilang kasagutan, depende po ang sagot dahil may ilang mahalagang provision ng batas na kailangan natin suriin. Una, kailangan natin malaman kung kailan naganap ang kasal. Ayon sa Article 75 ng Family Code, kung ang kasal ay ipinagdiwang noong o pagkatapos ng August 3, 1988 at walang prenuptial agreement, ang umiiral na property regime ay ang absolute community of property. Kapag naman bago nagkabisa ang family code ang kasal, ang karaniwang umiiral ay conjugal partnership again. Mahalaga po itong malaman dahil dito nakasalalay kung ang property o ang lupa ng iyong kapatid bago sila kinasal ay naging bahagi ng absolute community o nananatiling sarili niya lamang. Ayon sa Article 91 ng Family Code, ang mga ari-ariang pag-aari ng bawat isa bago ang kasal ay bilang pangkalahatang tuntunin nagiging bahagi ng community property. Gayunpaman, malinaw din nakasaad sa Article 92 ng Family Code na mayroong mga ari-ariang hindi kasama rito, gaya ng mga natanggap sa pamamagitan ng mana, donasyon o iba pang tahasang ibinubukod ng batas. Kung napatunayan na ang lupang ibininta ay naging bahagi ng absolute community, papasok ang Article 96 ng Family Code. Ayon sa nasabing article, hindi maaaring ibinta ng isang asawa lamang ang community property nang walang nakasulat na pahintulot ng kabilang asawa. Kung wala ang authority na yan o kung wala ang sinasabing pahintulot, maaaring questionin ang bintahan sa hukuman. At hindi sapat na mayroong deed of sale lamang. Ayon sa Article 1458 ng Civil Code, ang bintahan ay kailangan may tunay na kasunduan ng mga partido, may tiyak na ari-ari ang pinagbibili at merong totoong presyo o consideration. Kung mapatunayan na ang deed of absolute sale ay ginawa para lamang mailipat sa papel ang ari-arian nang walang tunay na bintahan, maaari itong questionin o ipawalang bisa ng hukuman. Kaya hindi maaring
sasabihin kaagad na yung asawa ay may karapatang humabol o wala ng karapatang humabol. Ang tamang sagot ay nakadepende sa property regime ng mag-asawa, sa tunay na katangian ng ari-arian, at sa pagsunod sa Article 75, Article 91, Article 92, at Article 96 ng Family Code, at ang bisa ng Deed of Absolute Sale sa ilalim ng Article 1458 ng Civil Code. Sa huli, ang hukuman pa rin ang may karapatan na magbibigay ng tamang pagpapasya batay sa batas at sa mga ebidensyang na iniharap ng bawat panig. So hanggang dito na lamang po ang ating naging talakayan. Kung nakatulong ang video ito, huwag pong kalimutan na mag-like, i-share ang video at mag-subscribe para mas marami pang magkaroon ng tamang kaalaman sa ating batas. Kung sakaling meron po kayong legal na katanungan na gusto nyong talakayin sa susunod nating video, pakisulat lamang po sa ating comment section. Again, maraming pong salamat sa panonood.